Good morning, magandang umaga po sa inyo lahat. Papunta po ako ngayon sa church para sa aming linis barangay ng Crossing Frontiers Christian Ministries. So late na po ako ng konti, kaya kailangan ko ng konting tintulin para itong prayer ko sana ay mag-ingat lang kaming lahat na nasa daan ngayon. Kasi pagka masyadong maaga, maraming mga tao na parang laging nagmamadali. Aga-aga pa naman. Kasi nagkakaroon ng aksidente. Tulad nun, no? Dapat relax lang kasi maaga pa naman. Kung sa tingin nila ay late na sila, tingin ko dapat ay umalis ng maaga. Mas maaga pa. So yun nga, today ay meron kami linis barangay sa aming church. At ngayon ay pupunta ako sa Angel's Burger para umorder ng merienda para sa aming mga kasama ngayong umagang ito. Kung mapapansin niyo po ay siya na po, namatay ang aking camera. So this is just to show lang hindi lang kami nakikare, syempre nakikare din kami sa environment and church kami, nais lang namin ipakita sa iba na we also care sa paglilinis ng kapaligiran. Though hindi naman ganun kalaki yung lilinisin namin, but still gusto lang din namin ipaalam sa iba na kami ay may pakialam din sa environment. Kaya pagkatapos din ng aming paglilinis today, yung aming mga walis na gagamitin ay i-donate namin sa barangay para kung sila naman ang nagnanais na maglinis ay meron silang magagamit sa paglilinis. So yun lamang. At again, noong ako nasa Pitpitan, madalas namin ito ginagawa every year, and this is just the first time na gagawin namin ito sa San Jose, and hopefully sa mga susunod pang mga taon ay magawa namin ito bilang pakikibahag sa paglilinis ng kapaligiran. So masarap ang bumiyahe dahil malamig pa at madilim pa. I'm praying na madilim pa rin pagdating ko doon sa Bulacan. So nandito na ako sa flyover ng maya siguro ay makakarating na rin ako sa bandang Tikay bago papuntang Giginto, then San Francisco, then Bulacan na yan. So hello Malolos, no? Maluwag pa ang daan sa ngayon, pero alam naman natin ng mga recent days ay sobrang traffic dito, diba? Nakabalandra ang mga sasakyan, di na makadaan yung mga nandirito. Basta naman kayo mga boss, ano ba problema? Sinasakop nyo na kami. Masin ko lang ngayon, no? Nowadays mas maraming nakamotor. Noon kasi kitang kita mo yung public transport, like yung mga jeep, sila talaga yung mga nangingibabaw dito sa daan. But as we like go along, ayan, kita mo naman mga pasaway pa rin mga jeep. Liliko, bahala na kayo. Ngayon nga, so mas maraming yung nakamotor ngayon, no? Kumpara sa mga jeepneys. May mga ilang aircon jeepneys na rin, and pero tumadami na yung mga nakamotor dahil una sa lahat mas matulin silang nakakarating sa kanilang pupuntahan kung sila ay nakamotor kaysa mag public transport. Napaka-traffic na, mabagal pa. Syempre yung mga jeepney ay kumukuha na ng sakay. So yung mga papasok sa trabaho, they choose na bumili lang lamang ng mga motor para nang sa ganun ay makarating sila ng maayos sa kanilang pupuntahan. Ayan, let's go mga kapatid. Mag-iingat lang tayong lahat. Makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Kailangan lang natin ay mag-ingat, lagi mag-ingat. Hindi lang sa makakarating tayo sa ating pupuntahan, lagi nating iisipin na meron sa ating naghihintay. Yun ang ating mga mahal sa buhay. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, may mga iba na madadamay. Mainam na mag-iingat tayo lahat. Tao si Kuya Jeepney kung harurot, mga brada, ingat, ride safe po. Sarap, lamig, tanker, saraan. Sana ipagbalik ko ay maaga pa, hindi pa masyadong mainit, para naman maayos lang din yung aking pagbiyahe. Maaga akong gumising, nagtimpla ko ng kape, hindi ko nainom. Nakalimutan ko, parang naalala ko tuloy yung kwento ng tatay ko. Nagtimpla siya ng kape pero di naman niya nainom. Parang nangyari din sa akin ngayon dahil sa paghahanda ako kanina.
Nagtimpla nga ako ng kape pero hindi ko nainom. Kaya mami say na yan. Ano ba yan? Sign of aging na ba ito? Let's go. Ayan, syempre kulapol ang daan basta walang traffic light. Bahala na kayo. Punta ako kung saan ako pupunta. Sige boss, mga boss. Sige boss, mga boss. Go, go, go. Sige po, sige po, sige po. Go, go, go. Sige po, sige po, sige po. Ingat lang po. Makakarating tayo mga kapatid. So kung meron naman traffic light, buksan nyo na rin. Tulad kanina, although nakadaan naman lahat, pero okay lang yung traffic light. Minsan lang kasi pagka ang nandyan sorry na lang po, hindi naman lahat ng traffic enforcer nagkakos ng traffic. Pero may mga pagkakataon na hindi man namin gusto na i-pinpoint kung sino yung nagmamanage ng traffic. Hindi naman talaga na ma-manage ng maayos yung traffic. Mas mainam siguro kung ang nagmamanage ng traffic ay at least ay 4. Bakit 4? Habang yung dalawa ay nasa crossing kung saan magmi-meet yung mga sasakyan, meron silang perimeter na ng tao na susukat kung gano'n ang kahaba yung ini-stop nila, nang sa ganon hindi na kailangan maghintay ng certain time para i-pass yung susunod na lane. Ibig sabihin, pag nakita ng perimeter na traffic enforcer na mahaba na, pwede na ipago yung side na yan. Pag naman nakita ng kabila ay may klipa, pwede mag-stop pa sila ng konti pa para maghintay pa ng konting panahon bago mag-go ang yung lane na yan. Ilang mga suggestions lang. Hindi ko naman sinasabing ako yung nagmamarunong pagdating sa traffic sa daan, pero ilang mga bagay na pwede nating i-implement, pwede nating isipin. Dahil sa ibang bansa yan, hindi na wala nang human intervention pagdating sa traffic management. Like for example sa Singapore, ilang years ago na yon, like 10 years or more than 10 years ago, they manage the traffic, and ginagawa nila yon by increasing yung toll fee. Dahil maliit lang yung Singapore, di ba? Dahil maliit lang yung Singapore, pag nakikita nila na etong sa road A na to ay masyadong mabigat yung traffic, masyadong mabigat yung flow ng mga sasakyan, maraming dumadaan, ang ginagawa nila, tinataas nila yung toll gate doon. Hindi naman siya para ang Singapore naman, hindi parang Pilipinas siya na specific yung toll. Sa atin sa NLEX nandun lang yung toll. Sa kanila, even in a regular highway, in a regular road, meron silang mga toll fee. So ang ginagawa nila, pagka masyadong maraming dumadaan doon at bumibigat na yung traffic, tinataas nila yung toll fee. Nang sa ganon, yung ibang mga dadaan, iiwasan nila yung daan na yon, magla-light yung traffic. Dahil mahal yung toll fee, hindi sila doon dadaan. So parang yun yung logic nila. Yung pinananakot nila yung mataas na singil ng toll fee. So with that, nakikita nila na ma-manage sila na maayos yung, so wala silang nakadeploy na traffic enforcer. Siguro meron nilang ibang lugar, pero yung mga choke point kung saan ay bumibigat ang daloy ng trapiko, doon na lamang sila nagmamanage ng toll fee. Abutan na naman tayo ng red light traffic. Ayun na, unti-unti nang sumisikat ang araw. Tayo po ay nasa gawin ng tikay na. Mukhang hindi ako aabot ng alas 6 ng umaga sa aming church. Pasensya na po kayo sa aming mga kapatid. Ang inyong pastor ay galing pa sa malayong lugar ng Malolos, kung saan ang dami pang pagdadaanan bago makarating sa ating church. Ganun pa man, on the way na po ako. Time check 5:51. Siguro ay hindi naman ganun katagal kayo maghihintay sa akin bago ako makarating sa church. Mamaya lang din ay nandyan na rin ako. So wait lang, see you in a while. Tayo maglilinis ng kapaligiran, ang paikot ng San Jose. Subukan natin walisin yan. Very good ka, boss. Ay, walang pinagbago talaga yung mga jeep Kahit na nakita nila no loading and unloading, basta gusto nilang huminto yung mga yan. Ito namang isang na to, may karga na to, ang dami ng karga, tulin-tulin pa. Pag kayo ay nalaglagan ng bagahe, yung mga iba yung
pwedeng tamaan. Pag may kargang ganyang kabigat, hindi na nga kayo hinuhuli ng overloading, tuntunan nyo pang magmaneho. Diba, overloading na yan eh. So, hindi kayo makahuli ng NLEX. Okay, meron pa akong konti pang panahon. Gawa na yung daan dito. Ito paano ay medyo maayos-ayos na yung daan. Siyempre, ang mahiwagang paakyat ng tabang. Ay nako, konting bilis lang po. Kasi iba kung magbigay na. Hindi, yung iba kakadaan lang, harangan na. Ano ba naman kayo magkakaisa niyan? Lahat na lahat gustong makaraan. Makakarating naman din tayo sa ating pupuntahan. Huwag lang bara-bara sa daan. Kuya, nagmamaneho, walang ilaw. Kahit na sabihin na may konting liwanag na, wala naman kayong ilaw. Hindi kayo nakikita ng ibang mga tao. Pwede mag-cause yan ng aksidente eh. Kahit sabihin mo na nakikita mo na yung daan, pansinin nyo yung mga motor ngayon, wala nang switch yung ilaw, hindi na pwedeng patayin. Kahit morning yan, may bukas yung ilaw na yan. Itong dating mga motor, no, wala nang meron silang switch, yung iba hindi na binubuksan. Lalo na pag nakikita nila na medyo maliwanag na. So para sa iba, syempre hindi pa naman din ganun kaliwanag. Dapat ay binubuksan nila yung ilaw. Nang sa ganun, manotice sila ng iba nilang mga kasalubong. Para sa safety na rin ng mga motorista. At hindi sila magkaroon ng accident dahil lang sa hindi na notice, hindi nakita. Let's go kuya. Ayun o, alagang-alaga yung siko ni kuya. Ayaw isuot yung helmet, nakalagay sa siko. Kaya pag natumba siya, safe yung siko niya. Ulo po ang inaalagaan sa pagmumotor, kapatid. Hindi po siko. Shoutout sa iyo kuya. Tensya na, nakita lang, napansin lang. Hindi naman gustong, wala naman palalait. Remind lang ang kahalagahan ng helmet sa ulo dapat nilalagay, hindi sa siko. Yun lang naman ang aking ako, may malaking truck pa tayo dyan. Ibig sabihin yan, mag-slow down tayo na. Sana hanggang dito lang yan, amote yari na. Ay nako, ito yung mahirap dito eh, sobrang lalaki ng truck na minsan buong dumadaan. Sila yung nagkakos ng delay ng flow ng traffic dahil wala hindi makaka-overtake yung iba eh. Kaya ngayon kaming mga nandito para kami nakikipag para kami mga tagasunod nitong malaking truck na to. Kung gaano man siya kabagal, ganoon din kaming mabagal, no? Sana pag nakikita niyang mahaba na yung flow ng traffic sa likod niya, tumabi na muna. Padaanin niya muna yung mga nahabala niya. Sabihin man natin na parehas lang naman tayong dumaan. Iniintindihan ko naman. Karapatan mo naman talagang dumaan dito. Pero sana ay yun lang bang maging sensitive lang ba sa mga tao na imbes na dire-diretso like for us, kami mga nakamotor. 'Di ba? Ang expectation sa amin ay kahit paano ay kami, buti na lang pakanan na siya dito. Nakakalusot kami sa mga ilang mga maliliit na daan dahil pagka nakaharang buong ganyan kalaki yung truck, mahirapan kaming makalusot dyan dahil may mga tao din kami makakasalubong. So yan, papasok na ako, kailangan ko na pong magpadali ng konti dahil po late na po ako, nakakaya po sa mga tao. Nakakaya kasi pag ikaw yung nag-set ng time, dapat i-beat mo yung time, i-meet mo yung time. Although kami mga Filipinos talaga, lagi kami minsan nag-iisip na baka late din naman sila. Ako po ay pipilitin ko pa rin makarating sa tamang oras. Naniniwala naman ako na makakarating ako maayos at ligtas. So mahalaga, dyan ako, at meron tayong masarap na agahan, hotdog sandwich ng Angels Burger. So yan, nasa barangay San Francisco na tayo. Mamaya ay barangay Balubod na. Kailangan ko rin makarating na maaga doon kasi may meet akong anak ng aking kaibigan, ang magiting na SK chairman ng Santa Ana. Shoutout sa iyo anak, Ate Ching. At bibigay ko sa kanya yung laptop na pinaayos niya sa akin kahapon. Hindi ko nagawa kahapon kasi busy sa Sport Fest. Pero ganun pa man ay nagawa ko pa rin kagabi. Kaya kailangan kong ibigay sa kanya ito ngayong umaga na to. So magkikita rin kami sa church.
At para iabot lang sa kanya yung laptop ngayong umagang ito dahil siya ay may exam si James ngayong umaga. God bless anak, naway makapasa ka. Kakagulo na ang tao dito sa Marbis ganito umaga. Okay kailangan ko na po magpadali ng konti dahil po again may naghihintay po sa akin sa church. Although kasalanan ko naman po at medyo na late po ako ng pag-alis, pero kailangan ko lang pong magsingit-singit ng konti, ipagpatawad na. Hindi naman po ako tiktilaok. Ang amoy ng magandang umaga. Wow, healthy ko siguro. Jogging, sana all nakakapag-jogging. Sana all nung pandemic nakayanan kong mag everyday exercise. Sabi, hindi ako tumitigil hanggang hindi ko na-meet yung aking target na calories na mawala. Ngayon ay nag-uunaan si kuya at yung sasakyan. Mahirap kasi pagka ganitong maraming curve, mahirap sumingit sa sasakyan. Lang kang panama dyan, boss. Pag ikaw ay naipit niyan at meron kang kasalubong, sesemplang ka dyan. Kaya umanap ka na lang ng tamang tiyempo bago ka sumingit sa mga design tulad yan. Titira ka na naman, draga naman si kuya. Wala ng helmet, manipis na yung buhok, wala ng helmet. Makakatirado pa sa overtake nagmamadali umalis ng maaga. Yan ang solusyon. Anyways, malapit na po ako. I think nasa ano na ba nakakasakot dito, hindi na balubad yata nakakasakot dito sa Nicolas yata. Si kuya expander wala sa inaanap wala sa ano na magbibigay talaga siya. Sige lang, makakarating din naman tayo sa ating pupuntahan. Pero ayan, punta rin naman siya sa aking pupuntahan. Paraan lang konti kuya, pasensya ka na. Ay nako, magsisignal light sa kaliwa kung kailan pakaliwa na anak ka ng tatay mo at ka ng nanay mo. Bakit ba ganyan? Ay nako, pag-overtake ako nagmatuloy na bangga pa kita ng asawa ng amang. Ay nako, buti na lang nag-iingat pa din ako. Mga tao dito, pasaway. Time check 6:06. Nandito na po ako. Ayan yung mga wawalisin namin mamaya. Wow, pag yata ako dapat magwalis na dapat walisin muna namin sarili namin bahay. Salamat Lord sa safe na pagdating.